So, let's luto-luto na mga ka-vibes. Tayo yung magluluto ng biko na may latik. Subukan nating magluto ng biko na may latik for the first time. Ayan yung ating malagkit na bigas. Yan ay isasalang na natin at sasaingin. Ayan, luto na agad. O, diba ang bilis, kakasalang lang. Luto agad. Ayan, may paapoy tayo. Ilagay yung kawali na malaki at lulutuin natin yung kawali. Charot lang. So, ayan yung ating kawali ay nakasalang na sa ating apoy at ilagay na natin yung agata natin na piniga na 4 na piraso na niyog na kinayod at piniga at naging gata. Charot lang. Ayan, kumulo na ang bilis. O, diba? Ang bilis talaga kapag kahoy yung gamit natin. Kahoy kasi yung gamit natin kaya ang bilis kumulo. So, ayan, yung latik-latik niya. Hilintayin natin na mag-golden brown yan siya or mag-brown na. So, konting ano na lang, konting push na lang. Go, go, go. Ayan, konting push pa. Ayan, hintayin talaga natin siyang maglatik. Mag-brown na siya. Mag-brown na. Kulay kayong manggi. Charot lang. Hintayin natin na mag-brown. Ayan, nag-brown na nga talaga siya. So, pwede na silang maghiwalay na dalawa. May iwan si coconut oil sa kawali at si latik naman ay isi-separate natin. Isi-set aside natin si latik. Yan, mikos-mikos natin ng konti para mag-brown pa talaga siya. So, yan, pwede na. So, isalin na natin sa isang lagayan. So, ayan na lahat yung ating latik. So, set aside natin. Ayan, meron tayong coconut oil. Nilagay natin soy. Nilagay natin si muscovado sugar na sobra kalahating kilo. Ayan, yung pulang-pula talaga yung ating napili na muscovado sugar para masarap yung biko natin. Ayan, ilagay na natin yung pure na gata para matunaw yung muscovado sugar. At hintayin natin na lumapot yung muscovado sugar at kumapit sa coconut oil at sa pure na gata. So, ayan, imikos-mikos natin. Ayan, kumulo na talaga siya. So, hintayin natin na lumapot talaga siya. Konting lapot pa. Kulang pa yung lapot niya. So, mikos-mikos natin ng konti. So, parang okay na siya. So, pwede na nating ilagay yung dahon ng lemon or pwede din dahon ng kalamansi kung meron kayo. Or kung meron din kayong tanim na pandan, pwede din yun. Pampabango lang talaga siya. Ayan, pampabango ng ating biko latik. So, yan, minikos-mikos natin para bumango yung kanyang coconut jam. So, ayan. Kumuha tayo ng konti pala dyan mga ka-vibes. Para sa ating pan-toppings. Kumuha tayo ng isang cup ng coconut jam. Yan, nilagay na natin yung malagkit na sinaing at imekos-mekos. Ayan, imekos-mekos natin para pantay-pantay yung kanyang pagka-brown. So, ayan, parang may konting puti-puti pa. So, konting mekos-mekos pa. Ayan, mekos-mekos talaga para magpantay yung kulay niya. Mekos-mekos mo na yan. Ayan, mikos-mikos pa more. So, ayan, parang nag-brown na talaga siya. So, takpan natin ng dahon ng saging. Kung wala kayong dahon ng saging or wala kayong tanim ng saging, pwede kayong gumamit ng takip ng kaldero na malaki. Kasya lang sa inyong lutuan. Basta kasya lang. So, ayan, minikos-mikos natin. Luto na talaga siya. So, hinaan na natin yung apoy pag ganyan na siya. Hinaan na natin. Ayan, naluto na siya. At ayan, tinanggalan na natin sa apoy. At ayan, mag-set up na tayo. Isalin na natin sa ating tray. Ayan, yung ginamit nating tray ay aluminum or stainless tray. Sapinan natin ng dahon ng saging yung ating stainless tray para maganda tingnan yung ating presentation ng biko latik. So, ayan, yung ating dahon ng saging ay ilalagay na natin. So, nalagay na. So, iyan, yung ating biko ay isasalin na natin sa ating stainless tray. Ayan. At ayan ay ating papantayin. Papantayin natin. Pantayin para maganda tingnan. Pantay-pantay. Tayo'y pantay-pantay lahat. Charot lang. So, 2 tray yung ating nalutong biko latik. Yung 1 kilo natin na biko latik. 2 tray yung napagkasyahan niya. So, ayan. Same process din. Ang sarap, diba? Ayan. Takam na ba kayo? Bumili kayo at mag-order. Charot lang. Kung gusto yung kumain.
Ayan, pinapantay-pantay rin. Same process sa una natin ginawa. So, ayan. Wow, ang ganda tingnan, o, diba? Ang sarap. Mukha pa lang masarap na. So, gupitin natin yung mga sobra-sobra ng dahon sa gilid ng tray. So, ayan na. Ilalagay na natin yung ating mahiwagang toppings. Excited rin ba kayo mga ka-vibes kung paano ilagay yung toppings ng Bicolatic? Kailangan pa bang i-memorize yan? Charot lang. So, ayan, nakapesto na at nailagay na natin yung ating coconut jam. Ayan yung ating coconut jam. Ayan, na-coated na ng coconut jam yung ating Bicolatic. So, latik na ang nilalagay natin. Ayan yung latik. Ang ganda tingnan ng ating Bicolatic. O, diba? Ang sarap. Ayan, nakakatakam. So, mag-slice tayo. Mag-slice tayo at tayo titikim kung masarap nga ba talaga yung loto natin na Bicolatic. Sa gustong gumawa ng Bicolatic, so, tingnan nyo lang ang video kung ito. Kung naintindihan nyo, edi gumawa kayo. Charot lang. Kung naintindihan nyo kung paano gawin, so, pwede kayong gumawa. At pwede nyo ring ibenta ito. So, ayan na mga ka-vibes, the moment of truth. Titikman na natin yung ating Bicolatic kung pasado nga ba sa ating panlasa. Charot lang. What? Masarap siya mga ka-vibes. Hindi siya sobrang tamis. Tama-tama lang yung tamis niya. O diba, mukha pa lang masarap nga talaga siya. So, thank you and bye-bye mga ka-vibes. Kainan na! So, let's go!